Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa po ako sa masugid ninyong taga-suporta sa dalawang channel ninyo na The Voice Addict at Mga Kwento ni Apong Isaac. Kapag wala po kasi akong ginagawa, ay nakikinig po ako sa mga kwento nyo na hindi lang puro katatakutan, kundi kapupulutan din po ng magagandang aral. Naisipan ko pong ipadala sa inyo ang sarili kong kwentong aswang dahil gusto kong matutunan ng mga makakarinig dito na minsan sa buhay natin ay nangyayari talaga ang pagbabago ng landas o yung tinatawag na redirection. Naniniwala ako na ito ang paraan ng ating Panginoong Diyos para mahanap natin ang totoong dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Enrique. At ito ang aking kwento. Enrique, baka gusto mo muna magpahinga. Kanina ka pa nanggagamot dyan. Hindi ka pa rin nakakapag-almusal. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Ayos lang po ako, tay. Di pa naman po ako nagugutom eh. Saka, konti na lang po yung nakapila sa labas. Kapag nagamot ko na po silang lahat, saka po ako kakain at magpapahinga. Parang imposible yatang maubos ang mga tao sa labas eh. Sa isang tao na natatapos mong gamutin, ay madalawang dumadagdag sa pila sa labas. Sabihin mo na muna sa kanila na magpapahinga ka muna ng sandali para makakain ka na. Mamaya na lang po, tay. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko pa po. Napailing na lang ang tatay ko na si Albert nang hindi niya ako napilit na magpahinga kahit halos 3 oras na akong walang tigil na nanggagamot ng mga taong may sakit na dumagsa sa aming bahay ng umagang yon. Talagang nabigla kami ni tatay sa dami ng tao na nais na magpagamot sa akin. Alam ko na ang dahilan nun ay dahil sa isang mayamang lalaki na ginamot ko noong nakaraang linggo. Tinubuan kasi siya ng bukol sa dibdib at ayon sa kanya, sinabi ng mga doktor na delikado kapag inoperahan ang bukol na yon. Ilang beses na nagpabalik-balik ang mayamang lalaki sa akin at makalipas ang 5 araw ay tuluyan ng naglaho ang kanyang bukol. Malaki ang ibinayad niya sa akin kahit hindi naman ako naniningil at tanging donasyon lamang ang aking tinatanggap. Nangako rin siya sa akin na sasabihin niya sa mga kakilala niya kung gaano ako kagaling na albularyo para marami ang magpagamot sa akin. At nangyari na nga ang sinabi ng mayamang lalaki na yon. Dinagsa na ako ng mga taong may sakit sa araw na yon. Bandang 1:00 ng hapon, natapos ako sa panggagamot. Doon lang ako nakakain. Napakabilis ng subo ko at nanginginig na ako ng dahil sa gutom. Dahan-dahan lang at baka mabulunan ka naman. Wala kang kaagaw sa pagkain. Eh tay, gutom na gutom po kasi ako eh. Nang natapos na po ako sa panggagamot, ay doon ko na po naramdaman ng gutom. Pero nakakatuwa kasi. Ang dami ng nakakakilala sa iyo, anak. Sigurado ko na sa mga susunod pang araw ay marami pa ang dadayo para magpagamot sa iyo. Dahil po to kay Sir Romeo, tay. Hindi po ba? Ang sabi niya ay sasabihin niya po sa mga kakilala niya na ako po nagpagaling sa kanya. Siya po ang dahilan kung bakit pati mga nasa syudad ay pumupunta na po sa akin dito ngayon. Oo nga pala, tay. Malaki po ang donasyon na naipon natin ngayon. Yung kalahati po ay ibibigay natin sa simbahan. Kung yan ang gusto mo ay walang problema. Alam mo, Enrique, kung buhay lang sana ngayon si tatay, aba, sigurado ako na ipagmamalaki ka nun ng sobra. Paniguradong matutuwa yon sa nangyayari sa buhay mo ngayon.
Kaya nga po eh. Sayang. At hindi po naabutan ni Lolo Tasyo ang pagiging ganap kong albularyo. Kung buhay sana siya ngayon, masasaksiyan niya yung dating bata na tinuruan niya po ng panggagamot. Ngayon, isa ng albularyo na kagaya niya. At sigurado rin ako na lahat ng ito ay nakikita ni tatay. At kung nasan man siya ngayon, ay napakasaya niya. Malamang sinasabi nun na hindi nasayang ang lahat ng itinuro niya sa'yo. Tanging si tatay na lang ang kasama ko sa buhay. Bata pa lang kasi ako nang naghiwalay ang aking mga magulang. Nang iwanan kami ni nanay, ay hindi na siya bumalik at hindi na kami nagkaroon ng balita sa kanya. Nang namatay naman si Lolo Tasyo, nang dahil sa sobrang katandaan, ay kami na lang ni tatay ang naging magkasama. Pagkatapos kong kumain, ay nagpahinga ko sandali. Dahil walang nagpapagamot, ay naisipan ko na umidlip. Bandang 5:00 ng hapon, ay nagising ako sa ugong ng sasakyan. Bumangon ako at pagsilip ko sa bintana, ay may nakita kong isang puting kotse na nakahinto sa harapan ng aming bahay. Nilapitan ni tatay ang lalaking bumaba sa kotse at nag-usap sila. Maya-maya pa, pumasok si tatay kasama ang lalaki at isang batang lalaki. Pinuntahan ako ni tatay sa maliit naming kwarto. Mabutit gising ka na, anak. Sakto, kasi merong magpapagamot sa'yo. Mukhang mayaman po yung magpapagamot ah. Nakita ko po yung kotse nila sa labas. Mukhang mamahalin po. Mukha nga. Galing pa raw sila ng Maynila eh. Ang mabuti pa ay harapin mo na sila. Sige po, pakisabi po susunod na ako. Nang lumabas si tatay, ay dinasalan ko muna ang medalyon na nakasabit sa aking leeg. Mataimtim kong inusal ang orasyon na itinuro sa akin noon ni Lolo Tasyo. Ang medalyon na yon ay mas lalong nagpapalakas sa kakayahan kong magpagaling ng sakit. At bago mamatay ang lolo ko, ay ipinamana niya yon sa akin. Matapos kong dasalan ang medalyon, ay lumabas na ako ng kwarto at hinarap ko na ang lalaki. Nalaman ko na anak niya ang kasama niya at yun ang gagamutin ko. Ayon sa tatay ng bata, ay tinubuan ng maraming sugat sa likod ang bata. Nang makita ko ang mga sugat, ay napag-alaman ko na merong kumukulam sa bata. Nang hawakan ko ang kamay ng bata, ay bigla siyang nangisay at tumirik ang kanyang mga mata. Nataranta ang tatay niya, kaya sinabi ko na ako ang bahala sa anak niya. Sigurado ako na alam ng kumukulam sa bata na gagamutin ko ang kanyang biktima. Kaya mas lalo nitong pinahihirapan ang kawawang bata. Nang sandaling yon, ay biglang dumating ang kababata at kaibigan ko na si Joel. Humahango siya at bakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Enrique! Enrique! Pinapatawag ka ni Lolo Manuel. Kailangan mo pumunta sa bahay nila ngayon din. Pwede ba nasabihin mo sa kanya na mamaya na lang? Sabihin mo na pagkatapos kong gabutin tong bata, saka ako pupunta sa kanya. Sandali, ano ba problema? Bakit pinapupunta ni Lolo Manuel si Enrique sa kanila? Eh kasi po, bigla na lang po nawalan ng malay si Carding. Hanggang ngayon po hindi pa rin nagigising. Ang sabi po ni Lolo Manuel ay papuntahin ko rin si Enrique para gamutin ang apo niya. Labis akong nag-alala sa sinabi ni Joel. Si Carding ay matalik kong kaibigan. Kumpara kay Joel, ay mas malapit ako kay Carding. Pero nang sandaling yon, ay hindi ko alam kung sino ang uunahin kong gamutin. Patuloy kasi sa panginginig ang bata at baka kapag iniwan ko yon, ay tuluyan ng tapusin ng mangkukulam ang buhay ng bata.
Napapitlag ako nang sumigaw ang tatay ng bata at tinanong niya kung tutulala na lang daw ba ako o gagamutin ko ang anak niya. Pasensya na po kayo, sir. Gagamutin ko na po ang anak niyo. Joel, pakisabi kay Lolo Manuel, nasusunod na lang ako. Sabihin mo na may ginagamot lang ako ngayon na hindi ko pwedeng iwanan. Pero tol, si Carding kasi. Narinig mo naman ang sinabi ng anak ko, Joel. Sige na, bumalik ka na sa bahay ni Lolo Manuel at sabihin mo sa kanya na kapag natapos na ni Enrique itong ginagamot niya rito, ay pupunta ka agad siya ron. Sige na. Sige po. Nagmamadaling umalis si Joel. Naging mabigat ang loob ko dahil sa pagkakataon na yon ay hindi ko pwedeng unahin ang aking matalik na kaibigan. Alam ko rin sa sarili ko na hindi ko pwedeng madaliin ang panggagamot sa bata dahil baka magkamali ako at may posibilidad na ikapahamak niya yun. Sinubukan kong alisin ang pag-aalala ko para kay Carding dahil hindi yun makakatulong sa panggagamot ko sa bata. Itinuon ko ang aking atensyon sa batang kinukulam at sinimulan ko na siyang gamutin. Sinuob ko muna ang bata at saka ko siya dinasalan. May pinahid akong langis sa mga sugat niya at may inuusal akong dasal habang ginagawa ko yun. Maya-maya pa ay tumigil na sa pangingisay ang bata at bumalik na sa normal ang kanyang mga mata. Sa huli ay sinuotan ko ang bata ng pangontra sa kulam at nang isinabit ko yun sa kanyang leeg ay tila himala na gumaan ang kanyang pakiramdam. Agad na humingi ng tubig ang bata dahil aniya ay uhaw na uhaw siya. Matapos makainom ng bata ay mas lalong naging maayos na ang pakiramdam nito. Abot langit ang pasasalamat sa akin ng tatay ng bata. Nagbigay siya sa amin ng malaking donasyon at nang umalis na sila ng kanyang anak, ay nagmamadali naman akong tumakbo papunta sa bahay ni Lolo Manuel. At sa wakas ay nakarating na ako sa bahay ni Lolo Manuel at nakita ko si Lolo Manuel na hawak ang isang kamay ni Carding. Nakahiga si Carding sa sahig. Nakapikit siya at doon ko nalaman na totoo ang sinabi ni Joel na nawalan ng malay ang kaibigan namin. Habang si Joel ay nasa isang sulok at nakatulala. Lolo Manuel, nandito na po ako. Gagamutin ko na po si Carding. Hindi na kailangan. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Nahuli ka na ng dating. Wala na si Carding. Patay na siya. Ha? Hindi. Hindi po totoo yan. Imposible po mamatay si Carding. Hayaan niyo po akong gamutin siya. Sigurado po ako na mapapagaling ko pa siya sa kung ano man ang sakit na meron siya. Nilapitan ko si Carding. Kinuha ko ang isa niyang kamay. Dinama ko ang pulso niya. At pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit nang wala akong naramdaman na pulso sa kanya. Kinuha ko ang isa pa niyang kamay at pinulsuhan ko rin yun. Pero wala pa rin akong naramdaman na pulso. Doon na tumulo ang luha ko. Tol, wala na. Wala na talaga si Carding. Ilang minuto bago ka dumating, ay tumigil na ang paghinga niya. Carding! Carding, gumising ka, uy! Carding! Huwag mo naman kaming binibiro ng ganito. Tol! Tol, gising! Tol! Napahagulgul na ako. Napakahirap tanggapin para sa akin na wala na ang matalik kong kaibigan. Nang sandaling yun ay bumalik sa alaala ko ang lahat ng masasayang sandali. Nakasama ko si Carding. Bata pa lang kami ay magkaibigan na kami. Siya ang palaging nagtatanggol sa akin kapag merong umaaway sa akin.
Pakiramdam ko ay namatay ang kalahati ng katawan ko sa pagkawala ni Carding. Nang umuwi ako sa bahay namin, ay nakatulala ako at wala ako sa aking sarili. Nanghihina ako nang umupo ako sa maliit naming sala. Walang tigil ang pagpatak ng luha ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Carding. Pagkakita sa akin ni tatay ay napakunot noo siya. May pagtataka siyang lumapit sa akin. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Tay, wala na po si Carding, tay. Patay na po siya. Hindi ko na po siya naabot ang buhay nang dumating po ako sa bahay nila. Diyos ko! Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Ano ba nangyari? Hindi ba sabi kanina ni Joel ay nawalan lang ng malay si Carding? Hindi ko na po inalam kung ano po ang ikinamatay niya. Kahit naman alamin ko, hindi na siya mabubuhay eh. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Kung siya sana ang inuna ko, malamang ay nagamot ko pa siya. Siguro buhay pa siya ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo kagustuhan na namatay si Carding. Sadyang oras na niya at wala na tayong magagawa para doon. Isa pa, kung inuna mo si Carding, ay malaki ang posibilidad na baka yung batang kinukulam naman ang namatay. Sa kabila ng sinabi ni tatay, ay hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ko. Sa utak ko ay patuloy kong sinisisi ang sarili ko sa pagkamatay ng aking matalik na kaibigan. Napakasakit para sa akin ng pagkamatay ni Carding. Dahil alam ko na may magagawa sana ako para iligtas siya. Pero hindi ko nagawa. 3 gabi na ibinurol si Carding sa bahay nila. At sa 3 gabi na yon ay palagi akong naroroon. Tumulong kami ni Joel kay Lolo Manuel sa pag-aasikaso sa mga taong nakikipaglamay. Wala na kasing kasama sa buhay si Lolo Manuel, kaya nakakaawa siya kung nagluluksa na nga siya ay mag-isa pa siyang mag-aasikaso sa burol ng kanyang apo. Sa araw ng libing ni Carding ay muling bumuhos ang aking luha. Hindi ko na naiwasang sisihin ang aking sarili sa pagkawala niya. Inasahan ko na magiging emosyonal din si Lolo Manuel, pero kapansin-pansin na habang naglalakad siya ay nakatulala lamang siya hanggang sa ipasok na sa nicho ang kabaong ni Carding ay hindi man lang siya lumuha o umiyak. Matapos ang paglilibing ay isa-isa nang umalis ang mga tao. Nanatili naman si Lolo Manuel sa tabi ng puntod ni Carding. Magkatabi kami ni Joel na nakatayo sa ilalim ng isang puno habang nakatanaw kay Lolo Manuel. Nakakaawa naman si Lolo Manuel, no? Biruin mo, mag-isa na lang siya sa buhay ngayon. Si Carding lang kasi ang kasama niya tapos nawala pa. Tama ka, Joel. Kahit di ko siya nakitang umiyak kanina, ay nakita ko sa mga mata niya yung matinding sakit na nararamdaman niya. Siguro, naubos na talaga ang luha niya simula nang namatay si Carding. Pero tol, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang isipin na wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Carding eh. Siguro kung inuna ko siya na gamutin kaysa dun sa bata, baka buhay pa siya hanggang ngayon eh. Ano ka ba? Huwag mo nga sisihin ang sarili mo. Hindi mo kagustuhan na namatay ang kaibigan natin at wala kang ideya na ganun pala kalala yung nangyari kay Carding. Saka, oras na talaga siguro ni Carding nung araw na yon. Alam ko na kahit inuna mo siyang gamutin, ay mamamatay pa rin siya. Masakit kasi para sa akin na isa akong albularyo at marami ako napapagaling na mga may sakit. Pero yung sariling kaibigan ko na ang kailangan kong gamutin.
Hindi ko naman siya nagawang iligtas. Kaya nga kung mapapansin mo, simula nang namatay si Carding, hindi ko na muna kinakausap si Lolo Manuel kasi nahihiya ako sa kanya eh. Baka kasi galit siya sa akin. Kasi kahit siya, hindi rin niya ako kinakausap eh. Bakit hindi mo siya lapitan at kausapin ngayon para malaman mo kung anong nararamdaman ni Lolo Manuel sa'yo? Hindi yung puro kaakala at hinala. Natatakot ako tol eh. Saka na lang siguro. Alam mo, mabuting malaman mo na ngayon. Kaya lapitan mo na si Lolo Manuel. Sige na. Dito lang ako at hahayaan ko kayong makapag-usap. Kapag ako napagalitan ni Lolo Manuel ikaw ang sisisihin ko Basta, kung anong gawin o sabihin sa'yo ni Lolo, tanggapin mo na lang. Intindihin mo na lang siya kasi namatayan siya ng apo eh. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Napagtanto ko na kailangan kong malaman kung galit ba o hindi si Lolo Manuel sa akin. At kung galit man siya sa akin, ay wala akong magagawa at kailangan ko yung tanggapin. Nagsimula akong maglakad ng mabagal patungo sa kinaroroonan ni Lolo Manuel. Pagkalapit ko sa kanya, ay umupo ako sa tabi niya. Tila isa akong hangin dahil hindi man lang niya ako tinignan. Magsasalita na sana ako, pero inunahan ako ni Lolo Manuel. Napakabata pa ng apo ko para mamatay. Ang dami pa niyang pangarap sa buhay. At nang dahil sa pagkawala niya, ay hindi na matutupad ang mga pangarap niya. Napakasakit para sa akin ang pagkamatay niya. Dahil biglaan ang lahat. Wala akong alam na may sakit si Carding. Isang beses lang siya nawalan ng malay. At hindi ko akalain na hindi na siya magigising pagkatapos noon. Parehas po tayo ng nararamdaman, Lolo Manuel. Masakit din po para sa akin ang pagkawala po ni Carding. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako makapaniwala na patay na siya. Lo, gusto ko pong humingi sa inyo ng tawad. Patawarin niyo po ako, Lo. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Dahil po sa hindi ko kaagad nagawang puntahan si Carding nung pinatawag niyo ako. Kung napuntahan ko lang po siguro siya kaagad, baka buhay pa po siya hanggang ngayon eh. Kung galit po kayo sa akin o sinisisi niyo ako sa nangyari kay Carding, naiintindihan ko po kayo. Ano ba sinasabi mo? Hindi ako galit sa'yo, Enrique. Hindi rin kita sinisisi sa pagkamatay ng apo ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin dahil wala kang kasalanan sa nangyari kay Carding. Hindi mo kagustuhan na nangyaring yun. Wala kang kontrol sa bagay na yun. Kaya ayokong sinisisi mo ang sarili mo. Maraming salamat po, Lo. Ang akala ko po talaga ay galit po kayo sa akin kasi hindi ko po agad napuntahan si Carding eh. Pasensya na po kayo kasi nagkataon lang talaga na may bata po akong kailangan gamutin ng oras na yon. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Enrique. Naiintindihan kita. Pasensya ka na kung hindi kita kinakausap simula nang namatay si Carding. Masyado lang akong nalungkot. At alam mo naman kung bakit. Ang totoo niyan, hindi lang ikaw ang hindi ko kinakausap, kundi lahat ng tao na nasa paligid ko. Basta, ako na nagsasabi sa'yo na wala kang kasalanan sa nangyari at hindi ako galit sa iyo. Ayokong makararamdam ka ng konsensya sa pagkamatay ni Carding. Dahil alam ko na kahit si Carding ay hindi ka sisisihin sa nangyari sa kanya. Salamat po talaga, Lo. Natatakot po talaga akong kausapin kayo nung una eh. Kasi akala ko talaga galit kayo sa akin. Malaking tulong po para sa akin ang mga sinabi nyo ngayon kasi talagang nabawasan po ng malaki ang bigat sa dibdib ko. Huwag po kayong mag-alala kasi nandito lang po kami ni Joel.
Hindi ka po namin pababayaan. Alam ko naman yun. Matalik kayong kaibigan ni Carding. Lalo ka na. At parang tunay na apo na ang turing ko sa inyo. Alam ko na hindi niyo ako pababayaan. Matapos yun, ay mahigpit kong niyakap si Lolo Manuel. Nang sandaling yon, ay nawala na ang malaking tinik sa aking dibdib dahil nalaman ko na hindi galit si Lolo Manuel sa akin at hindi niya ako sinisisi sa pagkamatay ni Carding. Tama pala, sina Tatay at Joel na nasa isip ko lang talaga ang galit ni Lolo Manuel sa akin. Sa mga lumipas na araw, ay palagi kong binibisita si Lolo Manuel sa bahay niya. Minsan ay dinadalhan ko siya ng pagkain o hindi kaya ay pinagluluto ko siya at sabay kaming kumakain. Palagi namin pinagkikwentuhan ang masasayang alaala ni Carding. Yun ang pinag-usapan namin upang kahit papano ay makaiwas kami sa kalungkutan. Isang tanghali, pagkatapos magluto ni Tatay ng ginataang kalabasa at pritong isda, ay kumuha ako ng mangkok. Nilagyan ko yon ng nilutong ulam ng tatay ko. Mukhang dadalan mo ulit si Lolo Manuel ng ulam ha. Tamang-tama, kasi dinamihan ko talaga ang niluto ko para sa kanya. Tama po kayo. Parang wala pa rin po kasing ganang magluto si Lolo Manuel kaya dinadalan ko po siya palagi ng ulam. Maganda yung ginagawa mo. Kasi nakakatulong sa kanya na meron siyang nakakausap. Pero anak, hanggang kailan mo babalak gawin yan? Hindi ko po alam tay kung hanggang kailan. Siguro, kapag naging okay na po si Lolo Manuel. Ikaw ang bahala. Pero wag mo sanang pababayaan ang paggagamot mo. Kailangan ka ng mga tao, anak. Lalo na yung mga may sakit. Lalo na ngayon na may mga araw na dinadagsakan ng mga tao. Huwag po kayo mag-alala tay. Kasi hindi ko po pinapabayaan ang pagiging albularyo ko. Saka, pumupunta lang naman po kay Lolo Manuel kapag wala pong nagpapagamot sa akin Gaya po ngayon. Gusto ko lang na makasiguro na alam mo pa rin kung ano ang prioridad mo. Pero tay, hindi po ba? Nang dahil sa inuna ko ang dapat kong gawin, ay namatay ang kaibigan ko. Hanggang ngayon pala, ay sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa pagkamatay ni Carding. Hindi ba'y nakausap mo na si Lolo Manuel at siya na mismo nagsabi sa'yo na wala kang kasalanan sa nangyari? Oo nga po, pero para sa akin, ay masakit pa rin po na hindi ko man lang nagawang subukang gamutin si Carding nung panahon na kailangan niya ako. Naiintindihan kita kung bakit ka nakakaramdam ng ganyan, anak. Kaya kailangan mong patawarin ang sarili mo. Dapat mong tanggapin na may mga pangyayari sa buhay natin na nakatakdang mangyari at kahit na anong gawin mo, ay wala kang magagawa para pigilan yon. Panahon na lang po siguro makapagsasabi kung kailan mawawala ang pakiramdam kong to, tay. Pero mamaya na lang po tayo mag-usap. Dadalhin ko po muna to kay Lolo Manuel. Panigurado pong magugustuhan niya ang mga to. Kasi kayo po nagluto. Siguradong masarap. O sige, pakibigay mo na yan kay Lolo Manuel at umuwi ka na kagad dito para makakain na tayo. Tumango ako kay Tatay. Bago ako malis, nadala ang mga ulam. Habang naglalakad, ay naisip ko na matutuwa si Lolo Manuel sa dala kong ulam kasi mahilig siya sa mga ginataang gulay. Nang nakarating ako sa bahay ni Lolo Manuel ay nakasarado ang pinto. Pero hindi na yun bago sa akin dahil madalas ay nakasarado talaga ang pinto ng bahay na yun simula nang namatay si Carding. Kumatok ako sa pinto at tinawag ko ang pangalan ni Lolo Manuel. Dati ay agad akong pinagbubuksan ni Lolo ng pinto. Pero sa pagkakataon na yon ay ilang beses ko nang tinawag ang pangalan niya. Pero hindi pa rin niya ako pinagbubuksan.
Medyo kinabahan ako nang nalaman kong hindi nakakandado ang pinto. Kaya naman, marahan ko yung binuksan. Wala sa loob si Lolo Manuel. Pumunta ako sa likod ng bahay, pero kahit doon ay wala rin siya. Bumalik ako sa loob ng bahay. Inisip ko na baka umalis si Lolo Manuel, pero napansin ko na puno ng mga damit ang kahon kung saan nakalagay ang mga damit niya. Isa yung indikasyon na malabong umalis siya upang magpunta sa ibang lugar. Iniwanan ko ang dala kong ulam sa ibabaw ng lamesa para kapag bumalik si Lolo Manuel ay agad niya yung makikita. Tinakluban ko na lang ng mangkok at pinggan at saka ko bumalik sa bahay. Pag-uwi ko ay nakahanda na ang aming pananghalian. Nakaupo na si tatay, kaya umupo na rin ako sa harap ng aming lamesa. O siya, sige na, kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Ano palang sabi ni Lolo Manuel sa dala mong ulam? Nagustuhan ba niya? Hindi po eh. Aba, bakit naman? Parang ngayon lang yata hindi nagustuhan ni Lolo Manuel ang niluto ko. Ang ibig ko pong sabihin, hindi pa po natitikman ni Lolo yung ulam kasi wala po siya sa bahay niya. Ano ka mo? Saan naman siya pumunta? Hindi ko po alam eh. Pero siguro lumabas lang po siya at babalik din kagad. Hindi ko po kasi masabi na umalis siya at nagpunta ng ibang lugar kasi nandun naman po sa bahay niya ang mga damit niya. Tapos hindi pa po nakakandado ang bahay niya. Kaya ang ginawa ko na lang po, iniwan ko na lang po yung ulam sa ibabaw ng lamesa. Baka nga lumabas lang siya sandali at nagkasalisi kayo. Hayaan mo, at kapag bumalik naman siya sa bahay niya ay sigurado ko na makikita niya yung ulam at malalaman niya na galing yun sa atin. Tahimik akong kumain. Kahit iniisip ko na walang masamang nangyari kay Lolo Manuel, ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala ko para sa kanya. Noon lang kasi yun nangyari na nagpunta ko sa bahay ni Lolo Manuel, tapos ay hindi ko siya naabutan doon. Pagkatapos naming mananghalian ni tatay, ay naging abala na ako dahil sa magkakasunod na nagpagamot sa akin. Sandaling nawala sa isip ko si Lolo Manuel dahil sa dami ng aking ginagawa. 6:00 na ng gabi ako nakapagpahinga at dun ko lang ulit naisip si Lolo Manuel. Pinuntahan ko siya sa bahay niya at mas lalo akong nag-alala dahil wala pa rin siya doon. Nagtanong na ako sa mga kapitbahay niya pero maging sila ay hindi rin alam kung saan nagpunta ang matanda. Bagsak ang balikat ko na naglakad ako pauwi hanggang sa nagulat ako nang nakasalubong ko si Joel at tinawag niya ako. Uy, tol! Saan ka galing? Ikaw pala yan, Joel. Galing ako sa bahay ni Lolo Manuel eh. Pero wala siya ron. Kaninang tanghali, pinuntahan ko rin siya. Wala rin siya ng oras na yun sa bahay niya. Tol, nag-aalala na ako sa kanya eh. Baka kung ano na nangyari sa kanya eh. Nakita ko si Lolo Manuel kaninang umaga. Talaga? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi ako sigurado eh. Pero nakita ko siya na papunta sa gubat. Tapos may dala siyang itak. Nakita mo naman pala siya eh. Bakit di mo sinundan o kaya tinanong kung saan siya pupunta? Iniisip ko kasi na baka kukuha lang siya ng panggatong sa gubat. Di ba normal lang naman na magdala siya ng itak kung ganun ang gagawin niya? Sa bagay, tama ka naman. Pero kung kaninang umaga pa siya pumunta ng gubat, tapos hanggang ngayon wala pa rin siya. Anak nang hindi kaya may masama na nangyari sa kanya? Diyos ko, wag naman. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Baka mamaya magkatotoo yung iniisip mo eh. Malay naman natin, baka naman naligaw lang si Lolo Manuel sa gubat. Kung naligaw man siya, masamang pangyayari pa rin yun. Oo nga pala, no? Saka imposibleng maligaw sa gubat si Lolo Manuel. Maraming beses na siyang pumupunta ron. Matagal na siyang residente sa lugar na to. Kaya alam niya na ang pasikot-sikot sa loob ng gubat. Ay nako, kinakabahan talaga ako.
Huwag naman sanang may masamang mangyari sa kanya. O kaya, may ginawa siyang kung ano sa sarili niya. Ang ibig mo ba sabihin baka mamaya nagpakamatay si Lolo Manuel? Isa yan sa naiisip ko. Pero wag naman sana, Joel. Kailangan kong hanapin si Lolo Manuel. Sandali lang. Baka mahirapan kang hanapin siya sa gubat. Madilim dun Bukas mo nalang gawin yan. Baka ikaw naman ang mapahamak sa gagawin mo. Hindi ko na to pwedeng ipagpabukas pa. Kailangan ko lang hanapin si Lolo Manuel ngayon. Hindi ko na hinintay na magsalita si Joel at mabilis akong tumakbo papunta sa gubat. Alam kong delikado ang gagawin ko, pero wala na akong pakialam sa kung anong posibleng mangyari sa akin. Ang tanging nasa utak ko ng mga sandaling yon ay ang masigurong ligtas si Lolo Manuel at maiuwi siya sa bahay niya. Pagdating ko sa loob ng gubat ay napakadilim na roon, pero hindi ako umatras sa dapat kong gawin. Kahit halos wala akong makita, ay naglakad-lakad pa rin ako habang malakas kong isinisigaw ang pangalan ni Lolo Manuel. Makalipas ang ilang minuto, ay bigo kong makita si Lolo Manuel at kahit bakas niya, ay wala akong nakita. Sandali akong huminto. Luminga ako sa paligid habang tagaktak ang pawis sa aking muka. Abot langit na ang aking pag-aalala. Hindi ko maiwasang sisihin ang aking sarili, lalo na't nangako ako kay Lolo Manuel na hindi ko siya pababayaan. Nasaan ka na ba, Lolo Manuel? Sana naman walang masamang nangyari sa'yo. Hanggang sa nagulat ako nang may narinig akong kaluskos sa aking likuran. Paglingon ko ay may nakita akong liwanag mula sa isang lampara. Palapit yun sa kinaroroonan ko, hanggang sa nalaman ko na si tatay pala yun. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Malamang hinahanap ka. Sabi ni Joel, hinahanap mo raw si Lolo Manuel dito sa gubat. Ang sabi po kasi ni Joel, kaninang umaga pa niya nakita si Lolo Manuel na nagpunta rito sa gubat. Pero wala pa siya sa bahay niya hanggang ngayon Kaya pumunta na po ako dito. Malinaw po na nawawala si Lolo Manuel kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakauwi. Hindi kaya naligaw siya rito? Matanda na rin siya at baka nakalimutan niya na ang pasikot-sikot dito sa loob ng gubat. Hindi ko po alam. Pero kanina pa po talaga ako kinakabahan, tay. Baka kasi hindi niya nakinaya ang sakit ng pagkawala ni Carding. Kaya may ginawa siyang hindi maganda sa sarili niya. Diyos ko, sigurado akong hindi gagawin ni Lolo Manuel ang bagay na yon. Kilala ko siya. Matatag siya. Napakarami ng pagsubok ang pinagdaanan niya at lahat ng yun ay nagawa niyang lampasan. Ang mabuti pa ay umuwi na muna tayo. Alam kong pagod ka na. Mas maganda kung sabihin natin kay Kapitan na nawawala si Lolo Manuel. Nang sa gayon, ay ang mga tanod na maghanap sa kanya rito sa gubat. Halika na, umuwi na tayo. Sinang-ayunan ko naman ang sinabi ni tatay dahil napagtanto ko na kung mas marami ang maghahanap kay Lolo Manuel ay mas malaki ang posibilidad na mabilis siyang makikita. Nang ipaalam namin kay Kapitan na nawawala si Lolo Manuel, ay agad siyang kumilos. Tinipon niya ang mga tanod at sa gabing yon ay kasama na namin sila na ginalugad ang gubat. Maging si Joel ay sumama na rin sa paghanap. Ngunit inabot na kami ng madaling araw ay hindi pa rin namin nakikita si Lolo Manuel. Nagdesisyon na si Kapitan na ihinto muna ang paghanap at sa susunod na araw na lang yun ipagpatuloy. Nanlumo ako dahil hindi namin nakita si Lolo Manuel. Kinaumagahan, mabilis na kumalat sa baryo namin ang pagkawala ni Lolo Manuel at may iba na tumulong na rin sa paghanap. Maging sa mga katabing baryo ay nagtanong na rin kami sa mga tao kung nakita ba nila roon si Lolo Manuel. Pero kahit isa ay walang nakapagsabi
na nakita nila ang matandang lalaki. 1 linggo na ang lumipas pero hindi pa rin namin nakita si Lolo Manuel. Araw-araw akong nagpupunta sa bahay niya at umaasa ako na isang araw ay makikita ko na siya roon. Maging ang panggagamot ko ay medyo napabayaan ko na. Mas inuna ko pa kasi ang paghahanap kay Lolo Manuel kesa sa mga nais magpagamot sa akin. Isang gabi, nagpaalam ako kay tatay na hahanapin ko si Lolo Manuel sa gubat. Enrique anak, hindi sa iyo kung makita natin si Lolo Manuel. Pero pwede mong magpahinga ka muna sa paghanap sa kanya. Kung hindi mo napapansin, ay ako na magsasabi sa iyo na napapabayaan mo na ang pagiging albularyo mo. Alam ko naman po yun, tay. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil kapag nahanap na po natin si Lolo Manuel at nasiguro nating ligtas na po siya, ay magpo-focus na po ulit ako sa pagiging albularyo ko. Hindi ko po kasi kayang ituon ang atensyon ko sa panggagamot nang hindi ko alam kung ano na po ba nangyari kay Lolo Manuel. Alam ko na parang totoong lolo na ang turing mo sa kanya. Kaya ganyan ka na lamang mag-alala. Pero paano kung hindi na natin makita si Lolo Manuel? Paano kung umalis na pala siya at nagpunta na sa malayong lugar? At ang paghanap natin sa kanya sa gubat ay pagsasayang lamang ng oras. Anak, naniniwala ako na kung gustong magpakita ni Lolo Manuel ay hindi tayo mahihirapan ng ganito sa paghahanap sa kanya. Baka kasi ayaw niya na sa lugar na ito dahil naaalala lang niya ang kanyang apo. Lahat po ng sinabi nyo ay isa lamang sa mga posibilidad na nangyari. Pero ang gusto ko po ay ang katotohanan. Kaya hanggat hindi po ako sigurado sa kung ano talaga nangyari sa kanya, ay patuloy ko po siyang hahanapin, tay. Pasensya na po. Pero kailangan ko na pong umalis. Hindi na ako napigilan ni tatay nang umalis ako at nagtungo sa gubat. May dala akong lampara at wala akong kasama. Napansin ko na tila sumuko na ang mga naghahanap kay Lolo Manuel. Pero ako, hindi ko yun gagawin. Matyaga akong naglakad sa gubat. Kahit yung mga napuntahan ko na ay muli kong binalikan. Makalipas ang ilang minuto ay parang gusto ko nang sumuko. May parte ng utak ko na nagsasabi na kailangan ko nang huminto at hayaan na lang na bumalik si Lolo Manuel. Baka nga naman tama si tatay. Nanilisan na ni Lolo Manuel ang aming baryo dahil sa masasakit na alaala niya roon. Hanggang sa napahinto ako nang mula sa kung saan ay may narinig akong ungol mula sa isang matandang lalaki na tila nahihirapan. Ang unang pumasok sa utak ko ay si Lolo Manuel. Sinundan ko ang tunog hanggang sa nakarating ako sa nakasaradong kuweba. May malalaking bato na nakaharang sa bukana nun. Lolo Manuel? Lolo Manuel? Nandiyan po ba kayo sa loob? Narinig ko sa loob ng kuweba ang ungol ng isang matandang lalaki. Ibinaba ko muna ang lampara at mag-isa kong inalis ang malalaking bato na nakaharang sa kuweba. Sa kagustuhan kong malaman kung si Lolo Manuel ang nasa loob, ay mabilis kong naalis ang mga bato kahit karamihan sa mga yon ay napakabigat. Sa wakas ay kasya na ako sa bukana ng kuweba. Muli kong kinuha ang lampara at pumasok na ako. Palakas ng palakas ang ungol hanggang sa natagpuan ko si Lolo Manuel na nakadapa sa isang malapad na bato. Nang natanglawang ko siya ng lampara, ay labis ang awang naramdaman ko. Napakapayat niya at mas lalong tumanda ang kanyang itsura. Napansin ko rin ang mahabang sugat sa magkabilaan niyang braso. Lolo Manuel! Lolo Manuel! Diyos ko! Salamat sa Diyos at nakita ko na po kayo. Ako po to si Enrique. Huwag po kayong mag-alala dahil ligtas na po kayo. Binuhat ko si Lolo Manuel at inilabas ko siya sa kuweba. Malalaki ang mga kabangko
Dahil ang tanging gusto kong gawin ay ang matignan siya kung may sakit ba siya at kailangan ko siyang gamutin. Habang naglalakad ako, ay naririnig kong bumubulong si Lolo Manuel. Pero sa sobrang hina ng bulong niya, ay hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Nang malapit na kaming makalabas ng gubat, ay 3 beses na tinapik ni Lolo Manuel ang balikat ko. Ngunit wala akong ideya kung bakit, pero biglang dumilim ang paningin ko. Nakaramdam ako ng matinding panghihina at ang huli kong natandaan ay natumba ako kasama si Lolo Manuel. Nang bumalik ang malay ko, ay nakahiga na ako sa papag namin sa aming bahay. Babangon sana ako para alamin kung nasaan ang matandang lalaki. Pero may kamay na pumigil sa akin. Huwag ka munang tumayo, anak. Mahina ka pa. Mas makakabuti sa'yo magpahinga. Si Lolo Manuel, nakita ko na ho siya. Nasaan na po siya? Nandun siya ngayon sa bahay niya. Binabantayan siya ng mga tanod. Pinakain at pinainom na rin siya. Malamang, ngayon ay nagpapahinga na rin yun para makabawi ng lakas. Kailangan ko po siyang puntahan. Baka po may sakit siya. Kailangan po niya ng tulong ko. Sa tingin mo ba, ay makakapanggamot ka pa sa lagay mo na yan? Tignan mo nga sarili mo at sobrang putla mo. Ano ba kasi nangyari at pati ikaw ay walang malay nang natagpuan ng mga tanod? Di ko nga rin po alam kung bakit po ako bigla nawalan ng malay eh. Ang natatandaan ko lang po ay buhat ko nun si Lolo Manuel. Tapos nang malapit na po kami makalabas ng gubat, ay doon na po ako nahimatay. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Talagang mawawalan ka ng malay kasi ilang araw ka nang walang maayos sa tulog. Malamang ay bumaba na ang resistensya mo. Kaya mas makakabuti kung magpapahinga ka na muna kahit 1 buong araw lang. Pero tay, si Lolo Manuel po, kailangan po niya ako. Bakit ba ang kulit mo, Enrique? Sinabi ng binabantayan na nga siya ng mga tanod. Bukas hahayaan kitang puntahan siya, pero ngayon ay wag muna. Unahin mo na muna ang sarili mo. Teka, maiba ko. Saan mo nga pala nakita si Lolo Manuel? Sa gubat po. Sa loob po ng isang saradong kuweba. Nagtataka nga po ako eh kung paano po siya nakapasok doon kasi nakaharang pa rin po yung malalaking bato sa bukana ng kuweba. Aba, katakataka nga yan. Saka hindi ba, isinarado na ang kuwebang yun dahil lahat ng pumapasok doon ay nasisiraan ng bait sa hindi malamang dahilan. Kaya nga po gusto ko matignan si Lolo Manuel para masiguro ko po kung ayos lang po ang kalusugan niya at ang kanyang pag-iisip. Bukas mo na yan gawin. Ang isipin mo ay ang pagpapahinga mo. Huwag ka mag-alala dahil kung sakaling may magpupunta rito para magpagamot, ay pababalikin ko na lamang sila sa ibang araw. Alam ko na sa sandaling yon ay hindi ako mananalo kay tatay. Kaya kahit mabigat sa kalooban ko na hindi agad mapuntahan si Lolo Manuel, ay pinagbigyan ko muna si tatay sa gusto niya. Habang nagpapahinga, ay hindi mapalagay ang utak ko. Bukod kasi sa pag-aalala kay Lolo Manuel, ay iniisip ko rin kung ano ang nangyayari sa kanya sa mga araw na nawala siya at kung paano siya napunta sa nakasaradong kuweba. Kinabukasan, paggising ko, ay hindi na ako nag-almusal. Dumiretso na ako sa bahay ni Lolo Manuel. Naabutan ko siya na pinapakain ni Joel. Uy, tol! Bakit naman pumunta ka agad dito? Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo, nakapagpahinga na ako kahapon. Lolo Manuel, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Gusto nyo po bang gamutin ko kayo pagkatapos nyo pong kumain? Wala akong sakit, kaya hindi mo ako kailangan gamutin. Pero sobrang payat nyo po. Hayaan nyo man lang po na matignan ko po kayo para malaman ko po kung may sakit kayo na kailangan maagapan. Sinabi nang wala akong sakit, bakit ba ang kulit mo? Pasensya na po. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo eh. Pero
Paano po ba kayo napunta sa loob ng kuweba? Paano po kayo nakapasok doon? Hindi ko rin alam. Ang huli kong natatandaan ay naglalakad ako sa gubat. Tapos biglang nagdilim ang paningin ko. Nang nagising ako, ay nasa loob na ako ng kuweba. Parang imposible naman po yun. Siguro po ay merong taong naglagay sa inyo sa loob ng kuweba. Sinabi na ngang hindi ko alam ang buong pangyayari. Tol, mas makakabuti siguro kung wag mo munang kausapin si Lolo Manuel sa mga nangyari sa kanya. Sa palagay ko kasi, hindi pa masyadong napoproseso ng utak niya ang lahat. Hayaan muna natin siya makapagpahinga ng ilang araw. Nagbabawi pa rin kasi siya ng lakas hanggang ngayon. Biruin mo, 1 linggo siyang nawala at malamang ay ganun din siya katagal doon sa loob ng kuweba. Oo nga no, tama ka. Pero Lo, kapag ganda na po kayong magkwento, nandito lang po ako ha. Mahalaga po na malaman namin kung ano ba ang totoong nangyari sa inyo para kung sakaling may dapat maparusahan, ay maparusahan siya. Walang emosyon na ipinagpatuloy ng matandang lalaki ang kanyang pagkain. Medyo nanibago ako sa kanya dahil sa pagiging masungit niya sa akin. Inintindi ko na lang siya dahil sigurado ko na hindi biro ang napakahirap na pinagdaanan niya. Matinding gutom at uhaw ang pinagdaanan niya dahil walang pagkain sa loob ng kuweba at limitado lamang ang tubig niya roon. Ipinagdasal ko na sana ay makabawi kagad ng lakas si Lolo Manuel at bumalik na siya sa kanyang normal na buhay. Pagbalik ko sa bahay ay may 2 tao ang naghihintay sa akin sa labas. Parehas silang magpapagamot. Inuna ko ang matandang babae na walang pakiramdam ang mga kamay. Marami na akong napagaling na may ganong problema kaya madali na para sa akin ang ganong kaso. Pero nang ginagamot ko na ang matandang babae ay hindi ko siya magawang pagalingin. Sinubukan ko naman ang lalaking may mataas na lagnat at maging siya ay hindi ko rin nagawang gamutin. Sa huli ay sumuko na ako at sinabi ko sa kanila na bumalik na lang sila sa ibang araw o kaya naman ay magpagamot muna sila sa ibang albularyo. May pagtatakang tinignan ko ang aking mga kamay hanggang sa lumapit si tatay sa akin. Nakita ko ang ginawa mo. Hindi mo sila napagaling at pinauwi mo pa sila. Anong nangyayari sa'yo, anak? Di ko rin po alam, tay. Pakiramdam ko po hindi ko na po kayang manggamot ngayon. Para bang lahat po ng kaalaman ko sa panggagamot ay nawala. Sa palagay ko, ay kailangan mo pa magpahinga. Huwag kang mag-alala dahil ang kaalaman mo ay hindi nawala. Nandyan pa rin yan sa'yo. Pero tay, iba po ang pakiramdam ko. Parang lahat po ng itinuro sa akin ni Lolo ay hindi ko na matandaan. Kahit po itong agimat ko, parang wala na po siyang kapangyarihan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Imposibleng mawala sa iyo ang kakayahan mo na manggamot. Basta, magpahinga ka na muna at alisin mo sa isip mo ang mga hindi magagandang tumatakbo dyan. Pagod ka lang at ramdam ko yun, anak. Nababahala ako na patitig sa kawalan. Hindi naiintindihan ni tatay ang nararamdaman ko dahil ramdam ko talaga na wala na ang kakayahan kong magpagaling ng may sakit at kung bakit yun nangyari ay wala akong ideya. Nang mga sumunod na araw ay hindi muna ako tumanggap ng mga magpapagamot. Sinunod ko ang sinabi ni tatay. Nagpahinga ako. Hindi ko muna inisip ang kalagayan ni Lolo Manuel dahil alam ko na nagtutulong-tulong ang mga tao sa lugar namin para siya ay alagaan. Makalipas ang 3 araw ay muli kong sinubukan na manggamot. Pero hindi ko pa rin nagawang pagalingin ang mga nagpagamot sa akin. Labis na akong nabahala at natakot ako na baka may nagawa ako para mawala ang kakayahan na ipinamana pa sa akin ni Lolo Tasyo. Isang araw ay maraming dumagsa sa bahay namin na mga tao na nais magpagamot.
Ako lang mag-isa sa bahay dahil nasa palengke si tatay. Nasa loob lang ako at wala akong lakas ng loob na harapin ang mga tao. Maya-maya pa ay marami na ang sumisigaw. May mga nagsabi na harapin ko na sila dahil galing pa sila sa malayong lugar. Hanggang dumating na si tatay at nagtaka siya nang naabutan niya akong nakaupo sa isang sulok. Enrique, ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi mo paharapin ang mga tao? Ang daming gusto magpagamot sa'yo ngayon. Paalisin niyo na lang po sila, tay. Hindi ko na po sila kayang gamutin. Hindi ko na po kaya magpagaling ng may sakit. Imposible ang sinasabi mo. Sigurado ko na kailangan mo lang ng pahinga para bumalik ang husay mo sa panggagamot. Tay, ilang araw na po ako nagpahinga, pero wala pong nangyari. Wala na po siguro akong magagawa. Baka ito na po ang katapusan ng pagiging albularyo ko. Sinabi na huwag ka nag-iisip ng ganyan eh. Sa tingin mo ba, ay matutuwa ang lolo mo kapag narinig niya yan? Sandali, at ako na makikipag-usap sa mga tao. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Lumabas si tatay at narinig ko na sinabi niya sa mga tao na hindi muna ako makakapanggamot ng ilang araw dahil may problema akong pinagdadaanan. Nagreklamo ang mga tao, lalo na yung mula pa sa malayong lugar. Pero wala na silang nagawa pa, kundi ang umalis. Maya-maya pa, ay binalikan ako ni tatay. Umalis na mga tao. Ngayon, wala kang gagawin kundi magpahinga hanggang sa bumalik na ang kakayahan mong manggamot. Pero tay, paano po kung hindi na po bumalik? Paano kung may ginawa po ako na naging dahilan kung bakit po ito nangyayari sa akin? Tay, natatakot ako. Hindi makatutulong kung mag-iisip ka ng hindi maganda. Alalahanin mo lahat ng itinuro sa'yo ni tatay. Yung mga orasyon sa agimat, yung dasal para mas maging malakas ang kapangyarihan mo na magpagaling ng may sakit. Alalahanin mo lahat yun. Para sa akin, ay mahirap gawin ang sinabing yun ni tatay. Ngunit dahil hindi maaaring mawala ang kakayahan kong manggamot, ay pinilit ko pa rin maging positibo sa aking pag-iisip. Sinabi ko sa aking sarili na pagod lang ako at ng mga nakalipas na araw ay palaging si Lolo Manuel ang aking iniisip. Kaya may posibilidad na hindi lang ang katawan ko ang pagod kundi maging ang aking utak. Kaya kailangan ko talaga ng matagal-tagal na pahinga. Pinilit kong kumalma sa mga sumunod na araw, pero tila may mga boses akong naririnig sa loob ng aking utak kapag wala akong ginagawa o kaya naman ay kapag bago ako matulog. Mga boses na nagsasabi na kahit kailan ay hindi na ako magiging albularyo. Ginawa ko ang lahat para wag maniwala sa mga boses na yon. Mas pinaniwalaan ko ang sinabi ni tatay na wala akong dapat na ipag-alala. At kapag nakapagpahinga na ako ng matagal at maayos ng muli ang pakiramdam ko, ay muli na akong makapanggagamot. Isang araw ay lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad. Nagtaka ko nang nakasalubong ko si Joel dahil nakabusangot ang kanyang muka na para bang galit na galit siya. Huy, ano nangyari sa'yo, Joel? Ang aga-aga, di na kagad maipintay ang mukha mo. Mabutit nakita kita. Ang totoo dyan ay pupunta ako sa inyo kasi may kailangan kang malaman. Ano ba yun? May koneksyon ba yung sasabihin mo kung bakit parang galit na galit ka? Oo, meron, tol. Alam mo ba na pinag-uusapan ka na ng mga tsismosa rito sa atin? Ang sabi nila, wala ka na raw kakayahan na manggamot kasi sinusolo mo yung perang nakukuha mo sa mga nagbibigay sa'yo ng donasyon. Dapat daw ay ipinapamahagi mo yun. Hindi ba nila alam na sa tuwing kumikita ka ng malaki ay nagbibigay ka sa simbahan natin? Ayun, binungangaan ko sila para malaman nila na mali sila ng iniisip tungkol sa'yo. Kung ganun, marami na palang nakakaalam na hindi ko na kaya manggamot. Oo, dahil sa mga tsismosa. Pero tol,
babalik ka pa naman sa pagiging albularyo, di ba? Sa totoo lang, di ko alam. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa nararamdaman na bumalik na ang kapangyarihan ng aking agimat. Babalik pa yan. At kapag nanggagabot ka na ulit, sigurado ko na masusupalpal yung mga chismosang nagpakalat ng hindi magandang balita tungkol sa'yo. Baka nga sila pa ang unang magpagamot sa'yo kapag nagkasakit sila eh. Pabayaan mo na lang sila. Magkakaroon ka lang ng maraming kaaway kapag pinansin mo sila. Wala akong pakialam kahit lahat ng tao rito maging kaaway ko. Basta ipagtatanggol kita, tol. Ganon ka kalakas sa akin eh. Maraming salamat, Joel Pero gaya ng sinabi ko, hindi mo na yung kailangan gawin. Oo nga pala, maiba ako. Nabibisita mo pa ba si Lolo Manuel? Kumusta na kaya siya? Galing ako sa kanya kahapon. Sa tingin ko, bumalik na siya sa normal. Mas malakas na siya kumpara nung nakita mo siya sa kuweba. Saka, nakakapagtanim na ulit siya ng mga gulay. Nakakapagbenta na nga ulit eh. Ayos. Mabuti naman pala kung ganun. Ang mabuti pa puntahan ko siya ngayon. Matagal ko na kasi siyang hindi nabibisita eh. Sige tol, pero di na kita masasamahan ha. May inuutos pa kasi si nanay sa akin eh. Nasabi ko naman sa'yo yung gusto kong sabihin. Matapos namin mag-usap ni Joel, ay naglakad na ako papunta sa bahay ni Lolo Manuel. Habang naglalakad, ay hindi ko maiwasang masaktan sa mga nalaman ko mula kay Joel. Wala kasi akong ideya na may mga taong nag-iisip ng hindi maganda kung bakit pansamantala akong huminto sa pagiging isang albularyo. Pagdating ko sa bahay ni Lolo Manuel, ay naabutan ko siyang mag-isa na nakaupo sa labas. Tumabi ako sa kanya at napansin ko na medyo umayos na nga ang kanyang katawan. Hindi na siya sobrang payat. Lo, kumusta na po kayo? Ikaw ang gusto kong kumustahin. Naririnig ko ang mga kwento-kwento ng mga tao tungkol sa'yo. Totoo ba na nawala na ang kakayahan mo na manggamot? Totoo po yun. Hindi nga po ako sigurado kung bakit po yun nangyari. Pero sabi po sa akin ni tatay, magpahinga lang daw po ako at babalik din po ang kakayahan ko na yun. Hindi mo ba naisip na baka yan ang kabayaran sa hindi mo pag-una kay Karding nung kailangan mo siyang gamutin? Hindi kaya yan na ang karma mo dahil namatay ang apo ko kasi ibang tao ang inuna mo kaysa sa matalik mong kaibigan? Lo, teka. Ang akala ko po ba hindi niyo ako sinisisi sa pagkamatay ni Karding? Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan sa akin ngayon? Walang ibig sabihin ang sinabi ko sa iyo, Enrique. Pasensya ka na. Kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa bibig ko. Magulo pa rin kasi ang utak ko hanggang ngayon. Maaari bang umalis ka na lang? Dahil may mga gagawin pa ako. Wala akong oras na makipag-usap sa iyo. Ho? Sige po. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Iniwanan ko na si Lolo Manuel at habang naglalakad ako pauwi, ay hindi maalis sa utak ko ang mga sinabi niya. Muling bumalik sa akin ang paninisi ko sa akin sarili kung bakit namatay si Karding. Naisip ko rin na baka totoong sinisisi ako ni Lolo Manuel sa pagkawala ni Karding dahil kahit magulo ang utak niya, ay sigurado ko na hindi niya masasabi sa akin ang mga ganong salita. Hindi ko na ipinaalam kay tatay ang sinabing yun sa akin ni Lolo Manuel at baka masamain pa niya yun. Mas mabuti nang ako na lamang ang nakakaalam sa bagay na yon. Hanggang isang umaga, nagulantang kaming lahat ng isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa gitna ng plaza. Sa itsura ng bangkay ay para yung nilapa ng isang napakabangis na hayop. Halos hindi na makilala ang lalaki dahil sa lalim ng mga sugat niya. Kapansin-pansin din na halos maubos na ang kanyang dugo. Nagkaroon ng hinala ang ilan na baka aswang ang pumatay sa lalaki. May ilan na naniwala sa kwentong yon, kaya mabilis na binalot ng takot ang aming baryo.
Isang gabi, galing ako sa labas para bumili ng posporo, pero bumalik ako sa bahay na walang dalang posporo. Wala po ako nabiling posporo, Tay. Lahat po kasi ng tindahan dito sa atin ay maaga na po nagsasarado. Hindi na ako nagtataka dahil marami naniniwala na meron ng aswang dito sa lugar natin. Nang dahil po yun dun sa lalaking pinatay. Sa tingin niyo po ba, ay aswang talaga ang pumatay sa kanya? Hindi ko masasabi na aswang nga ang pumatay doon sa lalaki dahil yun ang unang beses na may nangyaring ganito rito. Pero wala ring masama kung maniniwala at mag-iingat tayo kesa naman magsisi tayo sa bandang huli, hindi ba? Tama po kayo, Tay. Pero sana, kung meron man talagang aswang dito sa atin, ay merong magprotekta sa atin. Yung taong kayang makipaglaban sa mga aswang. Sana nga. Malaking bagay kung merong ganong tao dito dahil panigurado na hindi na masyadong matatakot ang mga tao. Umasa kami ni Tatay na isang beses lang may mangyayaring karumal-dumal na patayan sa aming baryo. Ngunit sa 3 nakalipas na gabi ay isang tao ang pinatay kada gabi. Mas tumindi ang takot naming lahat. May ilan na pinili ng umalis at manirahan na lamang sa ibang lugar. Napatunayan na rin na isang aswang talaga ang pumapatay ng mga tao dahil isang babae ang nagawang makaligtas mula sa pag-atake ng aswang. Ayon sa kanya, habang naglalakad siya isang gabi pa uwi mula sa trabaho, ay isang nakakapangilabot na nilalang na may nanlilisik at mapupulang mga mata ang humabol sa kanya. Mabuti na lang at nagawa niyang makatakbo at hindi siya pinangunahan ng takot. Nang makauwi na siya sa kanyang bahay, ay agad niyang kinandado ang pinto at mga bintana at nagdasal siya na hindi siya mamatay sa gabing yon. Nang dahil sa hindi magagandang nangyayari sa aming baryo, ay mas lalo kong naisipan na kailangan namin ng tagapagtanggol. Kahit isang tao lang sana na magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ng aswang ay magiging malaking bagay na para sa aming lahat. Isang gabi, maimbing na kaming natutulog ni Tatay hanggang sa napunit ang katahimikan ng gabi nang isang malakas na sigaw ng isang babae ang umalingaw-ngaw. Walang tigil ang paghingi ng tulong ng babae, kaya parehas kaming nagising ni Tatay. Hindi ba si Aling Ising yung sumisigaw? Ano kayang nangyayari sa kanya? Tay, baka po inaatake siya ng aswang. Kailangan po natin siyang iligtas. Ano ba sinasabi mo? Paano kung inaatake nga siya ng aswang? Paano kapag sinubukan natin siyang tulungan ay tayo naman ang puntiryahin ng aswang? Dito lang tayo. Hindi tayo lalabas. Hindi. Pasensya na po. Pero hindi ko po kayang manatili lang rito sa loob habang alam ko po may posibilidad na inaatake ng aswang ang kapitbahay natin. Nagmamadali akong pumunta sa kusina at kinuha ko roon ang matalas na itak. Sinubukan pa akong pigilan ni Tatay pero hindi ako nagpapigil sa kanya. Lumabas ako at patakbo kong nagtungo sa bahay ni Aling Ising na nasa tapat lang ng aming bahay. Nakabukas ang pinto ng bahay ni Aling Ising at mula roon ay nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang na nasa ibabaw niya. Pilit na nilalabanan ni Aling Ising ang nilalang na sigurado ko na isang aswang. Mas lalo kong binilisan ang pagtakbo at nang nakapasok na ako sa bahay ni Aling Ising ay lumingon sa akin ang aswang. Nang hilakbot ako, nang nakita ko ang kanyang nakakatakot na muka. Matutulis ang ngipin niya at namumula ang mga mata. Para siyang isang napakabangis na halimaw. Ang buong katawan niya ay halos kulay itim na. Pinilit kong maging matapang dahil alam kong walang maitutulong sa akin ang takot. Humanda ka sa aking aswang ka dahil papatayin kita! Hindi ako papayag na madadagdagan pa ang mga biktima mo!
At ano naman ang laban ng isang albularyo sa isang kagaya ko? Sinugod ko ang aswang. Akmang tatagain ko sana siya, pero mabilis siyang tumalon papunta sa bintana. Mula roon ay lumabas siya. Pagsilip ko sa bintana ay hindi ko na nakita ang aswang. Nagmamadali kong nilapitan si Aling Ising at kahit papano ay nagpasalamat ako dahil mababaw na kalmot lamang sa braso ang kanyang natamo. Umiiyak na nagpasalamat si Aling Ising sa akin at aniya, kung hindi ako dumating ay malamang bangkay na siyang matatagpuan ng mga tao. Nilinisan ko ang sugat ni Aling Ising at nang masiguro ko na ligtas na siya, ay bumalik na ako sa aming bahay. Ibinalik ko sa kusina ang itak at lumapit sa akin si tatay. O ano anak? Ano nangyari? Nasugatan ka ba ng aswang? Hindi po. Nagawa ko pong itabo yung aswang at nailigtas ko po si Aling Ising. Ayoko nang gagawin mo ulit ang ganung bagay ha. Hindi ka ipinanganak para makipaglaban sa mga aswang. Hindi ka isang manunugis. Pero tay, kanina po, pagkatapos ko pong mailigtas si Aling Ising, ay may kakaiba po akong naramdaman. Para bang bigla po ako nagkaroon ng bagong layunin sa buhay. Ano ba't sinasabi mo? Tay, hindi ba napag-usapan natin nun? Isang araw na sana ay merong isang tao na magiging tagapagtanggol ng baryo natin laban sa mga aswang. Naisip ko po na baka pwedeng ako ang taong yun. Kalokohan yan. Isang beses ka lang nakapagligtas, ay gusto mo nang maging manunugis at protektor ng mga tao rito mula sa aswang. Sakay papaalala ko lang sa'yo na hindi ka manunugis. Isa kang albularyo. Pero hindi po ba? Nawala na po ang kakayahan kong manggamot. Baka po kaya nawala ang kakayahan kong yun ay para mapagtuunan ko po ng pansin ang malaking problema dito sa ating lugar. Baka ito na po ang bago kong layunin sa buhay, tay. Ewan ko sa'yo kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak mo. Basta, hindi ako pumapayag sa naiisip mong gawin. Masyado yung mapanganib at baka yan pang ikamatay mo. Hindi na ako nakipagtalo pa kay tatay. Pero sa utak ko ay patuloy na tumatakbo na baka kailangan ko na talagang tumindig at ipagtanggol ang aming baryo mula sa aswang na naghahasik ng takot at kamatayan sa aming lahat. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa aming lugar ang ginawa kong pagliligtas kay Aling Ising mula sa aswang. Marami ang pumuri sa aking ginawa dahil isa raw yung uri ng kabayanihan. Natuwa ako, hindi dahil sa mga papuri, kundi dahil sa nakita ko na tila nagkaroon ng kaunting pag-asa ang ilan na matatapos din ang paggasik ng lagim ng aswang sa amin lugar. Nang araw din na yon ay binisita ako ni Joel at masaya niyang ikinuwento ang mga magagandang bagay na sinabi ng mga tao tungkol sa akin. Grabe, tol. Parang nung isang araw lang ay kinukutya ka ng mga tsismosa kasi hindi ka na nakakapanggamot. Tapos ngayon, grabe sila kung purihin ka. Kahit ako hindi ako makapaniwala na magagawa mong harapin yung aswang. Ewan ko ba, tol? Nang narinig ko na sumisigaw si Aling Ising, ay para bang may kung anong nagising sa dibdib ko. Para bang bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob na labanan yung aswang. Sayang nga lang kasi nakatakas eh. Gusto ko na kasi talagang patayin ang aswang na yon. Pero hindi bale. Marami pa naman pagkakataon eh. At sa susunod na magkaharap kami, ay sisiguraduhin ko na mapapatay ko na siya. Ang ibig mo ba sabihin talagang itutuloy mo na yung pagtugis mo sa aswang? Manunugis ka na? Oo, tol. Gusto kong maging protektor ng ating baryo laban dun sa aswang. Total, hindi na ako nakakapanggamot kaya sa ibang bagay ko na lang itutuon ang aking atensyon.
Baka nga kaya nawala ang kakayahan ko bilang isang albularyo ay para may iba naman akong gawin. Gusto ko kasi na meron akong pakinabang dito sa lugar natin. Alam mo, Tol, hindi sa lahat ng panahon ay kailangan may patunayan ka sa mga tao. Okay na yung alam mong wala kang ginagawang masama. Mahirap kasi na gusto mo palagi kang may napapatunayan kasi papahirapan mo lang ang sarili mo, Tol. Hindi naman sa gusto ko ay may mapatunayan ako palagi. Talagang hinihingi lang ng pagkakataon na may kahit isang tao na maging tagapagtanggol natin sa mga aswang. Kung walang gagawa nun, edi ako na lang, di ba? Talaga bang hindi ka titigil sa kaibangan mong yan, Enrique? Hindi ba nag-usap na tayo kagabi na hindi mo nalalabanan yung aswang? Tay, isa kang albularyo at hindi ka manunugis. Hayaan mo na lang ang bagay na yon sa mas biyasa sa ganung gawain. Hindi niyo po ako naiintindihan Kailangan po ng baryo natin na magpoprotekta laban sa aswang. Hindi mo ba maintindihan? Sinabi ko ng isa kang albularyo. Imbis na nag-iisip ka kung paano mo papatayin yung aswang, ay isipin mo kung paanong babalik ang kakayahan mo sa panggagamot. Matapos yung sabihin ni tatay, ay malalaki ang hakbang na umalis siya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin ni Joel. Makalipas ang ilang sandali, ay muling nagsalita si Joel. Paano yan, Tol? Ayaw pala ng tatay mo na makipaglaban ka sa aswang. Pero hindi ko rin naman siya masisisi. Kasi nag-aalala lang siya sa'yo. Ayaw lang niya na mapahamak ka. Alam ko rin naman yan, Tol. Pero tulad nga ng sinabi ko, kung walang kikilos sa atin, ay sigurado ko na marami pang papatayin ng aswang na yon. Hanggang nandito sa lugar natin yung aswang, o hindi siya mamamatay, ay dadami ng dadami ang biktima niya. Ang ikinakabahala ko ay baka isa sa mga taong malapit sa akin ang sunod niyang patayin. Ano ang plano mo ngayon? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Kahit ayaw ni tatay ay itutuloy ko pa rin ang gusto ko. Hindi ako titigil hanggang sa mapatay ko na yung aswang. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan niya na dito siya sa baryo natin na may merwisyo. Kapag binuhay ko pa kasi yun, sa ibang lugar naman siya mag-aasik ng lagim. Kung yan ang gusto mo, ay hindi kita pipigilan, Tol. Basta, siguraduhin mo lang na walang masamang mangyayari sa'yo. Ipapaalala ko lang na nawalan na ako ng isang kaibigan, Tol. At ayokong mawalan ulit ng isa pa. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Joel para sa akin. Pero nang sandaling yon, ay buo na ang loob ko sa gusto kong gawin. Naniniwala ako na yon ay isang bagay na gusto ng Diyos na gawin ko para mapatunayan ko sa aking sarili na hindi lang basta panggagamot ang kaya kong gawin. Pagsapit ng hapon, ay naisipan kong puntahan si Lolo Manuel sa bahay niya. Gusto ko kasing makasiguro kung ayos lang siya sa gitna ng hindi magagandang nangyayari sa aming lugar. Pagdating ko sa bahay niya, ay naroon siya sa kanyang taniman ng mga gulay. Abala siya sa pagdidilig. Nang nakita ako ni Lolo Manuel, ay itinigil niya ang kanyang ginagawa at lumapit siya sa akin. Bakit ba nagpupunta ka rito kung kailan may ginagawa ko? Ano na naman ba sasabihin mo? Nakakapagtampo naman po kayo, Lo. Hindi po ba dati masaya kayo na dinadalaw ko kayo rito kahit may ginagawa kayo? Nakakapanibago po kayo, Lo. Ano bang gusto mo mangyari sa akin? Ang piliting maging masaya kahit namatayan ako ng apo. Ganun ba ang gusto mo? Di naman po sa ganun. Talagang naninibago lang po ako sa inyo . Oo nga po pala. Nandito po ako para kumustahin kayo. Alam ko po na alam niyo na po yung tungkol dun sa aswang na pumapatay dito sa atin. Mag-iingat po kayo lalo na po sa gabi. Magsarado po kayo palagi ng inyong pinto at bintana. Mas makakabuti rin po kung matutulog kayo na may malapit na itak sa inyo. Hindi po kasi natin alam
kung sino po ang susunod na bibiktimay ng aswang na yon. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin ang mga bagay na yan. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Oo nga pala, nandiyan ka naman, hindi ba? Ikaw ang itinuturing na bayani ng lahat, kahit isang beses ka pa lang na may nailigtas. Hindi ko po ginusto na ganun ang isipin ng mga tao sa ginawa ko. Siguro po ay matindi ang takot ng mga tao sa aswang at naghihintay sila ng magiging tagapagtanggol nila. Nagkataon lang po na ako ang unang nagkaroon ng lakas na loob na labanan ng aswang. Kung ako sa'yo, ay itigil mo na ang ginagawa mo na yan. Hindi ba? Ay hindi pa rin bumabalik ang kakayahan mo sa panggagamot. Bakit hindi mo nalang alamin kung paano ka makakabalik sa pagiging albularyo? Isinantabi ko po muna ang bagay na yan. Pinagtutuunan ko po muna ng pansin ngayon ang pagtugi sa aswang. Tumahimik si Lolo Manuel. Tumingin siya sa malayo at wala akong ideya sa kung anong tumatakbo sa utak niya. Hanggang sa napatingin ako sa magkabilaan niyang braso. Nakita ko ang pahabang sugat doon na sigurado ko na dahil sa paghiwa roon ng isang matalim na bagay. Natandaan ko na nakita ko ang mga sugat na yon nang nakita ko siya sa kuweba. Oo nga pala, Lo. Bakit po pala kayo nagkaroon ng ganyang sugat sa mga braso nyo? Sino pong gumawa niya sa inyo? Naalala ko po kasi na noong nakita ko kayo sa kuweba, ay meron na po kayo niyan. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin naaalala ang mga nangyari sa akin sa kuwebang yon. Kahit ang dahilan kung paano ako napunta ron, ay hindi ko maalala. Sana po ay bumalik na po ang alaala nyo sa nangyari po sa inyo. Sandali nga. Bakit ba gusto mo pang maalala ko ang mga bagay na yon? Ako nga ayoko nang maalala ang lahat dahil ayoko nang madagdagan pa ang iniisip ko. Kaya kong mabuhay nang wala ang alaala ko kung paano akong napunta sa kuweba at kung ano ang mga naranasan ko roon. Malakas po kasi ang pakiramdam ko na meron pong gumawa sa inyo nun. At kung sino man siya, ay kailangan po niyang managot at maparusahan. Salamat na lang sa pagmamalasakit mo sa akin. Pero wala akong pakialam sa kung may dapat bang managot sa nangyari sa akin. Ang gusto ko lang na mangyari ay ang mabuhay ng tahimik at kalimutan na ang lahat. Naiintindihan ko po kayo, Lolo Manuel. Kung yan po ang gusto niyong mangyari, ay irerespeto ko na lang po kayo. Nagpaalam na ako kay Lolo Manuel dahil naramdaman ko na hindi niya ako gustong makausap. Nalungkot ako dahil napakalayo niya na sa Lolo Manuel na nakilala ko noon. Napagtanto ko na malaki pala ang nagagawang pagbabago sa isang tao ng labis na kalungkutan. Inintindi ko na lang na kaya naging malamig ang pakikitungo niya sa akin ay dahil sa pagkamatay ng kanyang apo na matagal niyang nakasama sa kanyang buhay. Umuwi ako sa bahay na dala ang lungkot mula sa naging pag-uusap namin ni Lolo Manuel. Umupo ako sa labas ng aming bahay at tumingin ako sa kawalan. Hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong unahing isipin. Kung paano ko mapapatay ang aswang o ang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Lolo Manuel. Isa pa rin sa iniisip ko ay kung babalik pa ba ang kakayahan ko sa panggagamot. Maya-maya ay dumating si tatay at napansin niya na malalim ang aking iniisip. Bakit nakatulala ka dyan? Baka naman iniisip mo kung paano mo papatayin yung aswang. Tumigil ka na sa kaibangan mo, Enrique, ha? Kahit nasa tamang edad ka na, ay dapat nakikinig ka pa rin sa akin dahil ako ang iyong ama. Hindi po yun ang iniisip ko. Si Lolo Manuel po. Oh, anong tungkol kay Lolo Manuel? Ang laki na po kasi ng pinagbago niya. Simula po nung natagpuan ko siya sa kuweba. Para bang ibang tao na po siya? Naiintindihan ko naman po na malungkot pa rin siya dahil nawalan po siya ng apo.
Pero nung kamamatay pa lang ni Carding, ay maayos naman siyang makipag-usap sa akin. Pero ngayon Bakit? Paano na ba makipag-usap si Lolo Manuel sa'yo ngayon? parang galit po siya palagi sa akin. Parang kapag kinakausap ko po siya, ay naiirita siya. At gusto niya na akong paalisin kagad. Intindihin mo na lang siya. Ganun talaga kapag tumatanda na. Paiba-iba na ang ugali. Kapag dumating ka na sa ganung edad, ay maiintindihan mo rin ang aking sinasabi. Sana po ay tama kayo. Masakit po kasi sa akin kung may galit si Lolo Manuel sa akin. Alam niyo naman po na parang totoong lolo na ang turing ko sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero bigyan mo pa ng konting panahon si Lolo Manuel. Halos kamamatay pa lang ni Carding ba? At masakit pa rin yun sa kanya. Sigurado ko na hanggang ngayon ay nasa estado pa rin siya ng pagluluksa. Ngunit darating din ang panahon na babalik siya sa totoon siya. Sana nga po. Oo nga po pala, Tay. Bakit ang dami niyo po yatang biniling asin at bawang? Nagkakaubusan na ng bawang at asin sa palengke ngayon. Butit meron pa nga akong nabili. At sabi kasi nila ay pangontra ang mga ito sa aswang. Kailangan natin magsabit ng bawang sa mga pintuan at bintana. At ito namang asin ay isasaboy natin sa paligid ng bahay para hindi tayo mapasok ng aswang. Pero epektibo po ba ang mga yan na pangontra sa aswang? Hindi ako sigurado, anak. Pero mas mabuti nang maniwala tayo. Malay natin kung totoo ang takot sa asin at bawang ang mga aswang. Mamaya na lang pala tayo mag-usap at magluluto na ako ng hapunan natin. Pumasok si Tatay sa bahay at muli akong naiwang mag-isa sa labas. Nang sandaling yon ay napagtanto ko na mahihirapan akong tugisin at patayin ng aswang dahil hindi ko alam kung paano ako tatakas kay Tatay tuwing gabi. Hindi ko na kasi alam kung ano ba ang dapat kong gawin o sabihin para payagan lang niya ako sa gusto kong gawin. Pagsapit ng gabi ay hinintay kong makatulog si Tatay. Nang masigurado ko na mahimbing na ang tulog niya, ay tahimik akong bumangon. Kinuha ko sa kusina ang matalas na itak at saka ako lumabas. Nakahinga ako ng maluwag nang nagtagumpay akong makalabas sa aming bahay nang hindi nagigising si Tatay. Nang nagsimula na akong maglakad, ay kapansin-pansin ang nakakabinging katahimikan ng paligid. Kahit medyo malakas ang hangin, ay maalinsangan pa rin. Tahimik akong naglakad. Kahit hindi ako sigurado kung kaya ko bang labanan ng aswang, ay gusto ko pa rin siyang makita para magkaroon ako ng pagkakataon na patayin siya. Halos maikot ko na ang aming baryo, pero kahit anino ng aswang ay hindi ko nakita. Hanggang sa naisipan kong magtungo sa bahay ni Lolo Manuel dahil nais kong masiguro ang kaligtasan niya. Nang malapit na ako sa bahay ni Lolo Manuel, ay nagulantang ako nang lumabas mula sa bahay niya ang aswang. Mabilis yung tumakbo papalayo at agad siyang nawala sa paningin ko. Ang unang pumasok sa utak ko ay si Lolo Manuel. Galing kasi sa loob ng bahay niya ang aswang, kaya naman baka kung ano na ang ginawa sa kanya ng aswang. Mabilis akong tumakbo papunta sa bahay ni Lolo Manuel. Ngunit pagpasok ko roon ay hindi ko nakita ang matanda. Labis akong nagtaka at nagkaroon ako ng hinala na baka lumabas ang matanda at wala siya sa bahay niya nang pumasok doon ang aswang. Nag-isip ako ng gagawin ko. Hanggang sa nagdesisyon akong puntahan na si Kapitan sa bahay nila. Pagdating ko naman roon, ay agad kong sinabi ang nangyari at ang hinala ko na nawawala na naman si Lolo Manuel. Agad na tinawag ni Kapitan ang mga tanod niya at sinimulan nila ang paghahanap kay Lolo Manuel. Nang sandaling yon, ay naisipan ko na magtungo sa gubat dahil baka naroroon na naman
si Lolo Manuel. Sa daan ay nakasalubong ko si tatay at bakas sa mukha niya ang galit. Sinasabi ko na nga ba eh. Lumabas ka para tugisin ang aswang. Huwag ka nang tumanggi. Dahil kitang-kita ko na may dala kang itak. Pwede po bang mamaya niyo na ako pagalitan, tay? May masama pong nangyari. Nawawala na naman po si Lolo Manuel at nakita ko po yung aswang na lumabas po sa bahay niya. Tay, baka kung ano naman pong nangyari kay Lolo Manuel. Bakit di mo agad sinabi? Tara, samahan mo ako kay Kapitan at tumingi tayo ng tulong sa kanya. Ginawa ko na po yan, tay. Sa ngayon po, hinahanap na po nila si Lolo Manuel. Gusto ko pong tumulong, tay, pakiusap po. Huwag niyo na po akong pigilan. Sige, ngayon lang kita pagbibigyan dahil buhay ni Lolo Manuel ang nakasalalay dito. Pero sasama ako sa paghanap. Nasaan ba mga tanod? Nasa gubat po ang karamihan sa kanila, tay. Sige, doon din tayo pupunta. Dahil doon mo natagpuan si Lolo Manuel. Baka nandun na naman siya. Pero hintayin mo ako dito at kukuha lang ako ng itak sa bahay. Bilisan niyo lang po, tay. At baka kung ano na po ang nangyari kay Lolo. Nagmamadaling tumakbo si tatay pabalik sa aming bahay. Hindi ako mapakali sa aking kinatatayuan. Mas matindi ang takot ko sa pagkawalang muli ni Lolo Manuel dahil alam ko na merong aswang sa paligid na maaari siyang patayin. Laking gulat ko na may biglang sumunggab mula sa likuran ko. Malakas akong napasigaw nang maramdaman ko ang pagbaon ng matutulis na ngipin sa aking balikat. Nang nawala ang nasa likod ko, ay mabilis akong lumingon at doon ko nakita ang aswang. Walang hiya ka! Mabuti naman at nagpakita ka na sa akin. Sisiguraduhin ko ngayon na sa pagkakataong to ay hindi ka na makakaligtas. Huwag kang mag-ilusyon. Isa ka lamang albularyo na wala ng kakayahan na maggamot. Hindi mo kayang patayin ang isang aswang na kagaya ko. Huwag mong minamaliit ang gaya ko na may malasakit sa baryong to. Handa akong ibuwis ang sarili kong buhay para sa mga tao rito. Gusto mo palang maging bayani, ha? Kung ganon, papatayin na kita. Total, matagal ko na itong gustong gawin. Mabilis na sumugod ang aswang. Pero sa pagkakataong yun, ay handa na ako. Nang akmang kakalmutin niya ako, ay pumihit ako ng mabilis sa kanan. Pagkalagpas sa akin ng aswang, ay agad ko siyang tinaga sa likod. Humarap sa akin ang aswang, at nang susugurin na naman niya ako, ay biglang dumating si tatay na may dalang itak. Kay tatay sumugod ang aswang. Nabigla si tatay, kaya hindi siya nakagalaw. Nagawa siyang sunggaban ng aswang at napahiga siya sa lupa. Hinawakan ng aswang ang mga kamay ng tatay ko para hindi siya makalaban. Lumingon sa akin ng aswang habang nag-aapoy ang mga mata niya. Sa labis na galit. Panoorin mo ang gagawin ko sa tatay mo. Gusto kong maramdaman mo rin kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Nanlaki ang aking mga mata nang akmang sasakmalin ng aswang si tatay sa leeg. Mabilis akong tumakbo at bago pa magawang saktan ng aswang ang tatay ko, ay naitara ko na ang itak sa likod ng aswang. Umalingaw-ngaw ang napakalakas niyang sigaw. Doon na nagsimulang lumabas ang mga tao sa kani-kanilang bahay at lahat ay nagimbal sa kanilang nakita. 3 beses kong sinaksak sa likod ng aswang bago siya nang hihinang bumagsak ng padapa sa ibabaw ni tatay. Tinulungan ko si tatay na makaalis sa ilalim ng aswang at nang nakatayo na siya, ay mahigpit niya akong niyakap. Maraming salamat, anak. Ang akala ko talaga'y mamamatay na ako.
Hindi ko po pwedeng hayaan na mangyari yun, Tay. Dahil ayoko pong mawala kayo. Mahal na mahal ko kayo, Tay. Nang umungol ang aswang, ay sabay kaming napatingin doon ni tatay. Nakatihaya na siya at tila ba wala ng lakas. Pero hindi ako maaaring maging kampante. Kailangan ko nang tapusin ang buhay ng aswang upang wala na siyang maging biktima. Lumapit ako sa aswang at umupo ako sa bandang tiyan niya. Itinaas ko ang aking itak at handa na sana akong itarak yon sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso, nang napansin ko ang kanyang mga braso. Meron doong pahabang sugat at isang tao lamang ang alam kong may ganoong sugat. Nangilid ang luha ko nang tignan ko ang muka ng aswang. Unti-unting naging tao ang aswang hanggang sa naging si Lolo Manuel, ang aswang na yon. Lolo Manuel? Ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo naging aswang? Ayokong mawala na may maiiwan na katanungan sa inyo. Ang totoo ay galit ako sa iyo. Dahil ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ni Carding. Nag-isip ako ng paraan para makaganti sa iyo. Hanggang sa naalala ko ang demonyong nakatira sa kuweba na sa dahilan ng pagkawala sa sarili ng mga taong pumapasok sa loob ng kuwebang yun. Ano pong ginawa niyo sa loob ng kuweba, Lolo Manuel? Ano ginawa niyo? Isinangla ko sa demonyo ang aking kaluluwa, kapalit ng kakayahan na makapaghiganti sa iyo. Pero bukod sa aking kaluluwa, isa pang kapalit na hiningi ng demonyo ay magiging aswang ako at maghahasik ng kamatayan sa baryong ito. Ako ang nag-alis ng kakayahan mong manggamot sa pamamagitan ng isang orasyon. At bago ko makuha ang hinihingi ko sa demonyo, ay kailangan kong makulong sa kuweba ng 7 araw. At itong mga sugat sa aking braso ay dahil kinailangan ko ring mag-alay ng dugo sa demonyo. Lolo Manuel, bakit niyo nagawa yun? Patawarin niyo ako, Lo. Alam ko po na nagawa niyo lahat ng yan. Dahil sa hindi ko inuna si Carding na gamutin. Kung siya sana ang inuna ko, ay buhay pa siya ngayon. At hindi kayo magkakaganyan. Hindi, Enrique. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Kasalanan ko to dahil masyado ko nagpadala sa galit ko at naging mababaw ang aking pag-iisip. At wala na rin akong puwang sa lugar na ito dahil sa mga taong pinatay ko. Kaya, Enrique, nakikiusap ako. Patayin mo na ako, Enrique. Patayin mo na ako para makasama ko na ang apo ko sa kabilang buhay. Hindi, Lolo Manuel. Hindi pa huli ang lahat para magbago kayo. Hindi na po may babalik ang mga buhay na kinuha nyo. Pero pwede nyo pong pagbayaran ng kasalanan nyo sa legal na paraan. Hindi ko po kayo kayang patayin. Dahil lolo po kayo ng matalik kong kaibigan. At lolo na rin po ang tingin ko sa inyo. Inilapag ko sa lupa ang itak at tumayo ako. Inabot ko kay Lolo Manuel ang isa kong kamay. Pero imbis na ang kamay ko ang kunin niya, ay ang itak ang kanyang kinuha. Napakabilis ng mga pangyayari.
wala na akong nagawa nang ginilitan ni Lolo Manuel ang sarili niyang leeg. Napasigaw ako at agad kong itinakip ang isa kong kamay sa malalim na sugat niya sa leeg. Tay! Tulungan po natin si Lolo! Dalhin po natin siya sa ospital! Anak, tama na. Wala na tayong magagawa. Si Lolo Manuel na mismo ang humusga sa kanyang sarili. Wala na siya. Hayaan na natin siya, anak. Napahagulgol ako ng iyak habang yakap ko ang walang buhay na katawan ni Lolo Manuel. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Natapos man ang takot ng mga tao sa aswang sa gabing yon, ay nadurog naman ng gusto ang aking buong pagkatao dahil sa pagkawala ng isa na namang tao na malapit sa aking puso. Kinabukasan ay inilibing namin si Lolo Manuel sa tabi ng puntod ni Carding. Alam kong habang buhay kong dadalhin ang sakit sa pagkamatay niya at sa lahat ng nangyari. Pero alam ko rin kailangan kong ipagpatuloy ang aking buhay. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik na ang kakayahan ko sa panggagamot at sigurado ko na dahil yun sa pagkamatay ni Lolo Manuel. Nawala na ang orasyon na inilagay niya sa akin. Tuluyan na ring isinarado ang kuweba kung saan nakilala ni Lolo Manuel ang demonyo upang wala nang makapasok doon. Bumalik na ako sa pagiging albularyo, pero hindi na lang yon ang papel ko dahil isa na rin akong manunugis na protektor ng aming baryo laban sa mga aswang na maaaring dumating pa. Napagtanto ko rin na ang paglimita sa sarili ay isang nakakatakot na bagay dahil kapag kinulong mo ang sarili mo sa isang papel lang, ay hindi mo malalaman ang iba mo pang kayang gawin kapag dumating ang mas mabigat na pagsubok. Kung nanatili akong nakatuon lang sa pagiging manggagamot, ay baka hindi ko natuklasan na kaya ko ring lumaban at maging tagapagtanggol bilang isang manunugis at protektor ng aming baryo laban sa mga kampon ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na hindi masama ang maghangad na tuklasin ang iba mo pang layunin sa mundong ito upang maprotektahan ang mga mahal mo sa buhay at ang mga taong nasa paligid mo. Ang masama ay ang maghiganti at mag-isip ng paraan kung paanong pababagsakin ang isang tao o isang lugar dahil lamang sa galit na dulot ng mga nangyari sa iyong buhay. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring humantong sa mas malalim na pagkalubog sa putik ng kadiliman hanggang sa tuluyang kang lamunin ng apoy ng kasamaan. Ngunit alam nating lahat na ang liwanag ang laging magtatagumpay, kaya't piliin nating maging mabuti, magpakabait sa lahat ng pagkakataon at lagi nating alalahanin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang pangako ay mananatiling buhay habang tayo'y gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa at isinasabuhay natin ang tunay na pagmamahal. Hinding-hindi niya tayo pababayaan at gagabayan niya tayo sa landas ng matuwid na buhay. Sabi nga sa Roma, Kabanata 12, Talata 19, mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya nyo sa galit ng Diyos,
sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa kayo ng puong may kapal.